Hello po, magandang araw sa lahat ng mga bumisita sa channel na ito. Maraming salamat ulit sa pagbisita. At may pag-uusapan tayo ngayon. Marami kasi ang nagtatanong na bakit pag umalis ka sa dati mong religion, sino na ang pakikinggan? Kasi mga taong leader ang pinapakinggan dati. Ngayon, ang stand ko at palagi kong sinasabi ay si Jesucristo. Si Jesus Christ, siya ang legit na teacher. Siya ang legit na sugo. 'Di ba? Sinugo siya ng Diyos Ama. At nasa Bible 'yun. Safe tayo kapag kung ano yung nakasulat sa Bible, may pruweba, yun ang paniniwalaan natin. Andun yung mga salita mismo ni Jesus Christ, sinulat yun ng mga apostol na sinugo naman ni Jesucristo. So legit din yung mga yun. Lahat yun recorded. Ito na ang pinaka-safe na paraan para tayo ay hindi mailigaw ng sino man. Magbasa tayo ng Biblia at yung Biblia lang ang pakikinggan natin, mga salita ni Jesus na nasa Biblia. Hindi ba mas safe yun kaysa paniwalaan natin tong mga leader na taong to na nagpupumilit na mangaral kuno ng salita ng Diyos at ayaw pumayag na hindi na kailangan ng mangangaral sa panahon ngayon. Ayaw pumayag na magbasa na lang tayo ng Biblia kasi mawawalan sila ng silbi, mawawalan sila ng pakinabang at mawawalan sila ng pagkakakitaan. Mawawalan sila ng power over the people na pinamumunuan nila. Yan ang motibo, yan ang agenda ng lahat ng mga mangangaral na tao sa mga religions ngayon. At feeling nila, sila lang yung dinadaluyan ng karunungan ng Diyos. Ito nga yung palagi kong sinasabi napakayayabang ng mga yan. Sila lang yung embudo ng karunungan ng Diyos. Saan yun napulot yun? Kaya ayaw tayong magbasa na lang ng Biblia sa sarili natin kasi gusto nila sila ang pakinggan. Hindi ba? Nahahalata nyo ba yun? Lahat yan lahat ng religious leaders, lahat ng religion sa panahon ngayon na may leader na tao, pansinin nyo, ayaw pumayag nung isa na mali siya dahil yung mga naniniwala, yung mga followers niya, maapektuhan, malalagasan siya ng member. Lahat yan, ganyan ng mga kalakaran ng mga leaders ng religions ngayon. Napapansin niyo ba yon? At ngayon, may mga naniniwala na pag Bible ang binasa mo, safe ka na si Jesus Christ ang mapipakinggan mo. Hala, magkakampi-kampihan ngayon yan. Siyempre, mawawalan sila ng power over you kasi babalik ka kay Jesucristo, sa Bible ka na magre-rely. 'Di ba? Magtitiwala ka ngayon sa Diyos na pag binasa ko ito, Panginoon, tutulungan mo kasi sincere naman ang puso ko na gusto kong sumunod sa iyo at ayokong maloko ng sino man. Kasi yun ang sabi ng anak na sinugo mo, 'di ba? Mag-ingat kami. May ganong entry sa Bible. Mag-ingat kami dahil may mga magsisipa rito
sa pangalan ng iyong anak, sasabihin, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Merong ganun. Si Jesus mismo nagsabi nun, nagpauna sa atin. At yan na nga yung mga katuparan nun, yung mga leader na tao ng mga religion sa panahon ngayon. Di ba? Napakaklaro nun. Napakaklaro ng napakasamang agenda ng mga yan. So hinahanap ko ngayon yung video para pwedeng reference, para tignan ko, pakinggan ko nga yung tinuro ni Brad Eli. O maghanap ako ng video na may ganong topic. Kahit sino pang mangangaral yan, tingnan ko kung ano yung sinasabi nila about that, kung anong stand nila. Bakit ayaw nilang kami ang magbasa sa sarili namin at pagkatiwalaan namin ng Diyos? Kasi yun ang utos ng Diyos din, di ba? May ganong entry sa Bible. Ilagak mo ang iyong tiwala sa Diyos. Don't lean on your own understanding. May ganong entry sa Bible. Kung yun ang gusto naming sundin, bakit ayaw pumayag nitong mga leaders ng religion ngayon, yung mga taong mangangaral, yung mga taong nagkiklaim na sugo, mangangaral ng Diyos, yung mga nagtayuan ng mga churches, ng mga religions at mga grupo nila, bakit ayaw niyong pumayag? So sa paghahanap ko ng mga videos na may ganong topic, ang mga nakikita kong video palatandaan na mangangaral ito ng Diyos. Tapos ano ba yung mga topic? Ito ay mangangaral ng Diyos kung ito yung mga qualities nila. Yun ang mga topic na nakikita ko, especially yung mga videos ni Brad Eli dyan sa MCGI. Naisip ko, bakit ayun yung itopic yung kailangan pa ba ng mangangaral ngayon? At kailangan ba Biblia na lang ang basahin natin? So sa paghahanap ko ng ganun, kasi yun na yung nasa isip ko yun na yung ginagawa ko sa panahon ngayon Hala, nakita ko tong video ni Brad Willie Santiago, posted 2 years ago, 2024 ngayon, so malamang mga 2022 niya ipinost, or baka 2021. Nagtaka naman ako. Yun din kasi yung panahon around 2022 yun, na lumayas ako sa MCGI at naging ganun yung stand ko. Hindi ako sasanib sa kahit anong religion na ang leader ay tao. Magbabasa ako ng Biblia kasi yun ang mas safe. Hindi ko aanuhin yung sarili kong unawa kasi gusto kong sumunod sa Bible. Yun ang pauna ng Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mong unawa, magtiwala ka sa Diyos. Susundin ko yun. Yun ang gagawin ko. Magbabasa ako, Panginoon. Gabayan mo na lang ako. Ikaw na bahala sa akin. Ayaw pumayag ng mga leader. Lalong-lalo na tong si Willie Santiago. Parehas lang siya ng mga mangangaral ngayon. 2 oras yung video. Sa isip-isip ko, kung ito mismo yung topic na gusto kong marinig, sige, panoorin ko. First 30 seconds, sige, okay, dahil yung topic na babanggit niya, sinabi niya na calling daw ang pagiging mangangaral, di pwedeng gusto mong maging mangangaral ay magiging mangangaral ka. Ang naisip ko, ang topic hindi na kailangan ng mangangaral sa panahon ngayon. Yun ang topic Hindi kailangan ng mangangaral sa panahon ngayon. Magbasa na lang ng Biblia. Pero ang una niyang mga tinitirang verses, yung pagiging mangangaral na calling daw yun. Tas kung ano-ano nang mga pinagsasabi, umabot ng halos 1 oras, wala kang mapupulot. Sige, panoorin nyo. At kung kiniklaim niya sa sarili niya na siya yung tinawag kasi calling daw ang pagiging mangangaral, this video, Brad Willie Santiago, I doubt. Ni karismang pang tao, wala akong nahita. Malamang pati spiritual, wala Halos 1 oras pinagtiyagaan ko wala akong narinig. Puro siya rant. Puro siya patutsyada. Ang sinasabi niya, bumubumirang sa kanya. Siya mismo rin yung sinasabi niya na nagbibitter daw si ganyan. Puro parang, alam mo, nanood ako ng Christopher Min na lang sana. Yung mga chismis, yung mga ganon. Mga usapang walang kwenta, yung mga pang tao lang. Ala, sige, panoorin nyo, kayo humusga. Tapos i-compare nyo dito sa video kong to. Tingnan nyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Halos 1 oras, wala akong nahita. Hindi man lang nakalabit yung topic na gusto niyang itopic na ipinost niya doon sa video niya. Puro kayabangan, napakalaking kayabangan ng ang dumagan sa akin, yung kayabangan ni Willie Santiago. Hindi ibig sabihin nito na
kumakampi ako dun sa mga umaway sa kanya kasi inaway siya or parang kalaban niya si Brad Eddie Soriano at saka Brad Daniel Razon. Doon ako galing dati, nilayasan ko din naman yun eh. Ang stand ko ngayon, pare-parehas lang yung mga yan. Pare-parehas kayo, mga mayayabang, mga delusional. Ayaw kaming bitawan para sumunod kami sa Diyos. Gusto namin magbasa kami ng Biblia at natitiwala kami sa Diyos na pag pure ang aming puso, ipapaunawa sa amin ito. Pero ayaw nilang pumayag. Kasi gusto nila, sila yung mangangaral. Sila yung may power. At isinasangkalan yung pangalan ng Diyos. Kaya nga diba dun sa binasa nating verse, si Jesus mismo ang nagpauna sa atin na may mga magsisipa rito sa aking pangalan at sasabihin ako ang Kristo. Ipapangaral talaga si Kristo. Pero ililigaw ang marami. Diba yun ang sabi ni Kristo? Kaya sabi mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sabi ni Kristo yun. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinasabi yun sa atin ngayon? Kasi siya lang ang dapat pakinggan. At yung mga sinugo niyang apostol na legit na mga mangangaral ng kaharian ng Diyos, ng salita ng Diyos, na nagsulat ng Biblia, may mga sulat nila nasa Biblia. Bakit ngayon pag gusto naming magbasa ng Biblia, pinipigilan kami ng mga leader na ito? Lahat ng leader ng religions. Gusto kasi nila sila yung pakinggan. Ang warning ni Jesus Christ, ililigaw lang tayo ng mga yan eh. Mga bulag yan na umaakay sa kapwa bulag, kaya may mga followers pa rin eh. So pag ginawa yun ng mga bulag, pagpaakay sa mga leader na bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Diba? Napakaklaro nun. Anong masama kung magbasa kami ng Biblia? Ang tingin nyo ba sa amin mga bobo? Napakataas ng tingin nyo sa sarili ninyo na kayo lang ang dinadaluyan ng karunungan ng Diyos? Embudo kayo? Embudo ba kayo ng karunungan ng Diyos? I doubt. I doubt. At ito, kunin nyo yung Biblia ninyo. Nasa Bible din to eh. Sabi ng Diyos Ama sa Bible, isinugo niya ang kanyang anak. Tandaan nyo yan ha, yan ang premise natin. Anak na niya ang isinugo niya. Ngayon, nung pagkasugo sa anak niya, yung anak naman niya nagsugo din, naghirang ng mga apostol, isinugo niya din para mangaral ng kaharian ng Diyos. So yun yung mga legit kasi may proof tayo, nasa Bible yun, recorded, safe yun. Yun ang paniwalaan natin, yung Diyos, si Jesucristo at yung mga apostol na sinugo niya. So tatandaan natin yan ha, yan ang premise natin. Ngayon magsasalita ako sa karunungang pangtao, sa level lang ng pantao or layman's term. Ganito ha. Pag ako kumakain, halimbawa ang ulam ay pritong manok, yung drumstick, yung ano lang, hita, maliit na hita pa yung naibigay sa akin. Ang gagawin ko, kukuha ko ng kanin, dadamihan ko na lang yung kanin, mahirap lang kasi kami. So, dadamihan ko yung kanin, tapos, tatanggalin ko muna yung balat ng manok. So, kakainin ko yun. Tapos, pagpaubos na, doon ko kakainin yung balat. Kasi masarap para sa akin yung balat ng manok. Sinisave ko yung best sa huli. Diba? May mga katagang pantao na saving the best for last. Diba? Natural yun sa mga tao. O halimbawa sa mga naglalaro naman, mga online games. Halimbawa yung specific na laro ay may move na alam mong matatalo mo na yung kalaban. Di ba magsusuper ka na? Yun yung term na ginagamit or mag-ESS ka na. Di ba yung best move ang gagawin mong pang tapos dun sa kalaban. Para pag nag-replay, halimbawa natalo mo nga yung kinakalaban mo, tapos nag-replay, yung best move ang maipapakita. Diba? Yung ang galing ng ginawa mo. Diba ganun yun? Saving the best for last. Yun, ginagawa lang yun ng mga tao, saving the best for last. Diba? Diyos pa kaya? Ang Diyos, sa dami-daming nangyari sa bayan ng Diyos, simula pa ng panahon nila Moises, dumating na ngayon ang New Testament, panahon nila Jesucristo. Ngayon, ang Diyos Ama, isinugunan niya ngayon yung the best. Anak na niya eh. Anak na niya yung isinugo niya eh.
Hindi ba? The best na yun. The best of the best. Ang Panginoong Jesus nga ang tinatawag na Panginoon ng mga Panginoon. Diba? Siya na yung pinaka. At sa ulo ni Jesucristo ang Diyos. Diba? Kasi ang Diyos ang pinakadakila sa lahat. So isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak para gawin yung dapat gawin. At nung natapos na nung anak yung dapat niyang gawin, umakyat na ulit siya sa langit at umupo na katabi. Nasa kanan na ng kanyang Ama. Di ba yun na yung best? Pag yun na yung best, tingin mo magsusugo pa ng susunod? Ano yun? Susugo ka ng ipis? Ng lamok? Ng level ng surot? Yun bang gusto mo? Kung isinugo na ng Diyos Ama yung best, yung anak niya, the best na yun, yung pinaka the best na. Nung natapos na nung anak niya yung pinapagawa nung Ama, ngayon ikaw gusto mo maging sugo ka din? Bakit? At sino ang nagsugo sa'yo? Yung the best nga isinugo na. Tapos ikaw mag-feeling ka, ikaw na mangangaral ka, ikaw na tao ka. At yung mga members naman nagsasabing gusto namin kasi na may mapakinggan pa ng aral ng Diyos. Gusto namin yung may mangangaral ka. Bakit? Hindi ba sapat si Jesus Christ na mangaral sa'yo? Linisin mo yung puso mo, magbasa ka ng Biblia, at kung sincere yung puso mo na gusto mo siyang makilala, ilalapit ka ng Ama sa kanyang anak. Ipapakilala ngayon ng anak yung Ama sa'yo at mauunawaan mo yung Biblia. May entering ganun sa Bible eh. Hindi ba napakaklaro? Safe tayo pag tayo ang nagbasa ng Biblia at hindi tayo nag-rely sa mga mangangaral na tao na may diwa ni Diotrephes. Gagawa tayo ng ibang video about this eh. Yung diwa ni Diotrephes, napakasakim kasi niyan eh. Ang gusto niya, siya ang mamuno, siya ang pakinggan. Walang iba. Tulad ng mga ginagawa ngayon ng mga mangangaral ngayon, ayaw nyo kaming pagbasahin ng Bible. Bakit? Tingin nyo sa amin, bobo, hindi kami makakaunawa. Nililimitahan mo ba ang power ng Diyos, pati ng Holy Spirit at pati ni Jesucristo? Paano kung gusto rin ni Jesus Christ na ipakilala sa amin yung Ama? Di ba niya kaya yon? Bakit mo pipigilan? Ikaw, Brad Willie, ba't yan ang stand mo? Napakayabang mo. At napakayabang din ng lahat ng mga mangangaral na tao. Ng leader ng mga churches, nilalahat ko kayo. Napakayayabang ninyo, di ba? Kilabutan kayo dyan sa stand ninyo. Kaya dun sa mga katulad ko din, na dalang-dala na sa mga mangangaral na tao, di ba? Patnubayan kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo, patuloy niyong basahin yung Biblia at magtapat lang kayo, tiyagain yung basahin yan, at hindi masama ang Diyos, hindi madamot ang Diyos na hindi ipaunawa sa'yo yan. Mas safe tayo dun. Mas safe yun. Meron nagtanong, meron ako na-receive na comment sa ibang mga videos eh. May isang babae nagtatanong, ang nadiwaan ko sa kanya, nag-aalala siya. Kasi may mga tradisyon ang lahat ng religious groups na, alam mo yung magkukumpul-kumpul, yung congregation, yung pupunta sa church, kuno, diba? May mga ganun eh, may mga abulo yan, may bautismo, lahat ng aral na iba-iba yung executions lang. Lahat ng religious groups sa panahon ngayon may ganyan eh. So yun yung inaalala niya. Pag lumabas kami dito sa religion namin, paano na yung ganito? Paano na yung ganitong ginagawa dati? I-unlearn nyo yun, tas basahin nyo yung Bible nyo, magdasal kayo, gusto nyo maunawaan yun. Tingnan nyo, ituturo sa inyo ni Jesus yun. At bakit kayo matatakot na si Jesus ang pakinggan nyo? Ayun nga yung utos ni God sa atin. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Diba? Nakasulat yan. Bakit ka ngayon matatakot at mag-aalala kung lumabas ka sa mali? At parang madidisappoint ka pa na sundin ng Diyos? Ano, Diyos pa ang mali? Diba? Yun din ang sagot ko dun sa babaeng nag-comment eh. Sige, kung nag-aalala ka, parang disappointed ka pa sa sinasabi ng Biblia, sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, edi gawin mo yung gusto mo. Gawin mo yung gusto mo. At wala akong pakialam dun. Miski ang Diyos, diba? Kasi darating ang panahon na ginawa mo yung sarili mong kalooban, hindi ka sumunod sa Diyos, tapos maghahatulan na lalapit ka ngayon sa Diyos. May ganong entry eh sa Bible. Ang sabi ngayon eh, Diyos or Panginoon,
Nagpalayas kami ng mga demonyo. Ginawa namin yung mga bagay nito sa iyong pangalan. Yun yung sabi ng mga taong lumapit sa Diyos sa judgment day. Ano sabi ng Diyos? Magsilayas nga kayo sa harap ko. Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Diba? O yan yun. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Kung ayaw mong sumunod sa Diyos at nadidisappoint ka dahil sa mga tradisyon na hindi mo maiwan, bahala ka sa buhay mo. Diba? Sumama ka dyan sa mga leader na mayayabang na ayaw kaming pagbasahin ng Biblia dahil gusto nila sila yung pakinggan. Sige, dyan ka sumama, wala kaming pakialam. At pinauna na ng Diyos yung isasagot niya sa'yo pag naghatulan na. O, nasa sayo na yun. Diba? Pero kami na gustong magbasa ng Biblia, ako for myself na lang ako magsasalita. Pero ipinagdarasal ko rin yung mga katulad ko ng pananaw na at paniniwala sa panahon ngayon. Kasi mas safe pag nagbasa ka ng Biblia at si Jesus lang ang pakinggan mo. Kasi yun naman talaga yung bilin at utos sa atin eh. Magbabasa ako ng Biblia sa tulong ng Diyos at alam kong mas safe ako kaysa sumunod ako sa mga taong leader ng religion sa panahon ngayon. Diba? Sige, hanapin niyo yung mga videos sa YouTube, madaming ganun. Wala ka naman makikita na magsasagot na kailangan pa ba ng mangangaral sa panahon ngayon? Ang stand ko, hindi na kailangan. Kasi isinugo na ng Diyos yung the best si Jesucristo Nakasulat na sa Biblia Andun na yung mga apostol din na legit din na mga sugo na nangaral na rin. At hanggang ngayon, buhay yung Biblia at buhay si Jesus Christ, nakaupo nga sa kanan ng Ama. Tas ayaw mo siyang pakinggan, mas pipiliin mo yung mga taong magtatayo ng sariling grupo, tapos yun ang pakikinggan mo. Ginagamit lang yung pangalan ni Jesucristo, tas inililigaw kayo. Di nyo ba naiisip yun? O natatanga na rin kayo katulad nila? Ayoko nang pag-usapan tong video ni Willie Santiago na ano lang ako, na high blood lang ako Kayo na humusga. Diba? Ang punto kasi niya, siya yung mangangaral, siya yung tinawag, siya yung pinili. At naisip ko, ganun din naman yung stand ng ibang mga mangangaral na tao sa panahon ngayon. Magsama-sama kayo. Diba? At pag nagsama-sama kayo, ang nakatungtong sa inyo ay yung dragon. Diba? Kasi lahat kayo antikristo. Si Jesus Christ dapat ang nasa posisyon na yan. Bakit kayo ang nagpupumilit? Si Jesus Christ ang legit na teacher, legit na sugo, legit na mangangaral. Anak siya ng Diyos Sinugo siya. The best na yun. Tapos nung umakyat na yung anak at umupo na sa kanan ng Ama, gusto mo ngayon ikaw din masugo ka. Bakit? Ba't gagawin ng Diyos yun? At sino ka? Diba? Sino ka para mangaral? What is your authority? At anong proof mo? Doon na kami sa may pruweba, nakasulat sa Bible Sabi si Jesus Christ, yung mga apostol, di yun ang pakikinggan namin. Masama bang basahin namin yung mga sinulat nila? Yung mga sinasabi nila na isinulat nila? Masama ba yun? Di ba, mag-isip kayo. Sa lahat ng mga nakikinig, mag-isip kayo. Napakaklaro, napakasimple lang ng mga bagay na ito. Hindi na kailangan pahabain pa tong usapan na to Yung ibang mga videos, ang dami pang pasikot-sikot kung ano-ano pang mga topic ang sinasabi. Pag direct to the point ka, kailangan ba ng mangangaral na tao sa panahon ngayon para magturo pa ng salita ng Diyos na bawal lang magbasa ng Biblia alone? Ang stand ko, hindi na kailangan ng mangangaral na tao ngayon. Magbasa ka ng Biblia, mas safe yun. Yun ang stand ko. At titindigan ko yan. At yung mga mangangaral na yan, lahat na mangangaral na yan na ayaw pumayag sa ganun. Siyempre, mawawalan kayo ng pakinabang, di ba? Mababawasan members ninyo, yung mga abuloy na pera na mapapaikot nyo sa mga negosyo ninyo, mawawala. Yung mga kasikatan, popularity, fame, o kung ano man kaakibat ng pagiging leader ng isang religion, mawawala sa kanila, kaya ayaw nila. Ayaw nilang pumayag. Mangangaral sila kuno, kaya hindi talaga sila papayag na hindi na kailangan yan sa panahon ngayon. Pero isipin nyo na lang tandaan nyo ito palagi, isinugo na ng Diyos Ama yung anak niya, the best na yon.
The best na yun na mangangaral. At hanggang ngayon, buhay si Jesucristo. Hindi nyo ba nababalitaan yun? Nakaupo sa kanan ng Ama. Tinititigan kayo. Siya buhay, ayun yung mga salita niya. Tapos gusto nyo makinig pa sa ibang mga tao na hindi mo alam kung sino nagsugo doon. Ano yun? Sino bumulong sa'yo? Sino ang nagsugo sa'yo? Bakit ka nandyan sa pwesto na dapat si Jesucristo ang nandyan? At bakit kayo nagtayuan ng mga sarili nyong mga religion? Tapos kayo-kayo ang tama, iba-iba ang ginagawa ninyo? Di ba sila nga yung sinasabi ni Jesus na mangliligaw sa marami? Basahin nyo pa ulit-ulit yung verse na yan at mauunawaan ninyo na lahat ng mga religious leaders sa panahon ngayon ay mga bulag at ihuhulog lang kayo sa hukay. Ililigaw kayo ng mga yan. Hindi masama magbasa ng Biblia. Yan ang sinasabi ko. Ayan, tapusin na muna natin tong video na ito. At gagawa tayo ng video. Sana maalala ko yung tungkol kay Diotrephes. Kasi kakonekto Kakonekto ng mga kaugali yan ni Diotrephes, yung mga religious leaders na yan. At tulad ng palagi kong ipinapaalala sa mga videos ko, nandito ako para mag-share kung ano yung nasa Biblia at i-push na magbasa tayo ng Bible. Hindi masama itong sinasabi ko. Magbasa kayo ng Biblia para alam nyo din. Yung sinasabi ko, masasabi nyo din. Masama ba yun? Diba? At hindi ako nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Hindi ako dito para i-claim na sugo ako o isinugo ng Diyos. Paulit-ulit kong sinasabi at hindi ako mapapagod sabihin yan sa mga videos ko. Marami pa rin nagko-comment na, bakit ka nagsasalta? Ba't ka nagvi-video? Malamang hindi pinanood ang buong video. Diba? Sinasabi ko na nga na hindi ako nangangaral Hindi ako nagtuturo Pinapaalala ko lang na magbasa kayo ng Bible. Masama ba yun? Tapos ang titirahin, ako mismo. Diba? Mag-focus kayo sa salita ng Diyos. Pero kung pepersonalin mo ako, bakit? Gusto mo ba away bata? E di kung patulan kita, hindi na tayo natapos. Diba? Tulad kaninang umaga, alas 6, alas 7 ng umaga, pagtingin ko, nagko-comment tong babae yata yun, o babae. Diba? Sinasabihan ako personal na bobo or diba? Inaataka yung pagkat personal, yung tao, below the belt ang atake niya, imbis na yung aral ang atupagin. O ngayon ang sabi ko sa kanya, total na magganyan ka, diba? Mag-prepare ka na lang ng almusal ng anak mo. Diba? At yung picture pa ng bata, ewan ko kung anak niya yon o kung bata yung picture sa YouTube profile niya, hanapin nyo na lang. Sabi ko, palitan niya yan kasi delikado diba? Napakadelikado. Lalo na kung ganun siya mag-comment sa mga videos, tas picture ng anak mo yung nandun sa display photo mo. Inilalagay mo sa danger yung bata. Bawal yan. Diba? Kaya talinuhan nyo mga bashers. At hindi ko kayo uurungan. Sinasabi ko sa inyo. Diba? Either lubayan nyo yung mga videos ko kasi hindi para sa inyo yan. O tigil-tigilan yung mag-comment kasi papansin lang kayo. Bakit kayo nagpapapansin sa akin? Hindi ko naman kayo kinakausap. Hindi para sa inyo tong video ko. Diba? Ang videos na ginagawa ko para lang sa mga may pakinig na dapat makinig. Makinig ang may pakinig. Yun ang sabi ng Biblia. Kung hindi mo matanggap, edi you don't belong. Diba? Doon ka sa leader mong tao. Wala akong magagawa doon. Hanggang dito muna yung video. Salamat ulit. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment. Sa lahat ng social media platforms ko, bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.